Isang text message, isang digital code, isang mundong gumuho sa isang kisap mata. Habang si Elena ay nagpapakapagod magsilbi sa biyenan, ang kanyang asawa ay ibinigay na ang susi ng kanilang tahanan sa ibang babae. Baliw ka na, Elena, ang paratang nila. Pero ang akala nilang kahinaan ay ang mitya ng kanilang pagkawasak. Sino ang tunay na mawawala sa katinoan kapag ang hustisya na ang naningil? Huwag mo nang antayin si Marco, Elena. Pinalitan na namin ang code ng pinto at may mas bata nang nagpapainit ng kama niya sa loob. Ang boses ni Doña Remedios ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Si Elena ay kasalukuyang nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng amoy ng bawang at luya mula sa 4 na oras na pagluluto sa kusina para sa hapunan ng pamilya. Hawak niya ang namamagang paa ng kanyang biyenan. Dahan-dahang minamasahe ang matandang babaeng 7 taon niyang pinagsilbihan ng higit pa sa sarili niyang ina. Tumigil ang mundo. Ang maligamgam na tubig sa palanggana sa kanyang harapan ay tila naging yelo, kasing lamig ng dugong tila tumigil sa pagdaloy sa mga ugat ni Elena. Naramdaman niya ang isang malaking bara sa kanyang lalamunan, isang hapdi na hindi kayang lunukin. Ang kanyang mga daliri na pagod sa pagmamasahe ay biglang nanginig hanggang sa mabitawan niya ang basang bimpo na lumubog sa tubig. Ngunit hindi siya nakakilos. Sa loob ng 7 taon, ang tanging alam ni Elena ay magmahal at magsilbi. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang pangarap na maging doktor, ang kanyang oras at ang bawat patak ng kanyang lakas para sa pamilyang ito. Pero sapat na ba ang pag-ibig para ituring siyang tao sa bahay na ito? O isa lang ba siyang basahan na pagkatapos gamitin ay basta na lamang itatapon sa gilid? Narinig ni Elena ang bawat pindot sa digital na kandado ng kanilang main door. Ang bawat beep ng keypad ay tila isang bala na tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nagngangalang Sofia. Bata, makinis ang balat at suot ang isang mamahaling damit na alam ni Elena na hindi kayang bilhin ng isang simpleng sekretarya. Ang mas masakit, hawak ni Sofia ang susi na dapat ay kay Elena lamang. Tita Remedios, I brought your favorite ensaymada. Masayang bati ni Sofia, na tila ba hindi nakikita ang isang babaeng nakaluhod pa rin sa sahig at dahan-dahang nadudurog ang pagkatao. Hindi tumayo si Remedios. Sa halip, ngumiti siya ng matamis kay Sofia. Isang ngiting kailanman ay hindi niya ibinigay kay Elena. Salamat, Hija. Mabuti pa ikaw. Alam mo kung paano ako pasayahin. Hindi katulad ng iba riyan na parang estatwa na lang na walang silbi. Elena, Hija. Tawag ni Remedios sa kanya, pero ang tono ay puno ng pangungutya. Huwag kang tumingin kay Sofia na parang nakakita ka ng multo. Siya na ang mag-aalaga sa bahay na ito simula ngayon. At ikaw, kailangan mo nang mag-impake. Sa kalagayan ng pag-iisip mo ngayon, baka makasakit ka pa ng tao rito. Nanlabo ang paningin ni Elena. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Bumabagsak sa palanggana ng tubig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa lahat ng sakripisyo niya. Pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na tila ba ayaw lumabas. Eksaktong pumasok si Marcos sa pinto. Inasahan ni Elena na ipagtatanggol siya nito, na sasabihin nitong nagkakamali ang kanyang ina. Ngunit lumapit si Marco kay Sofia, inakbayan ito sa harap ni Elena at malamig na tumingin sa kanyang asawa. Hindi ko na kaya ang pagiging paranoid mo, Elena, sabi ni Marco. Ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Lahat ng ebidensya ng pag-abuso mo sa sarili mo at sa pamilya ko ay nasa kamay na ni Mama. Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan mo nang umalis. Tumingala si Elena. Tinitigan ang asawang 7 taon niyang pinagkatiwalaan. Sa mga mata ni Marco,
Wala siyang nakitang pag-ibig, kundi pandidiri at isang madilim na balak. Doon niya na-realize na ang pagdating ni Sofia ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang dignidad. Hindi makapaniwalang tumitig si Elena sa 2 taong itinuring niyang mundo, habang ang anino ni Sofia ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng kanyang tahanan. Ang bawat gamit sa sala, ang bawat alaala, ay tila naglalaho at nagiging banyaga. Sino ang tunay na nawawala sa katinuan, Marco? Pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pighati. Ako ba na nagmahal sa inyo ng buo? O kayong dalawa na pilit akong ginagawang baliw para lang maitago ang inyong kasalanan? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Remedios. Isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Magsalita ka hanggat gusto mo, Elena. Pero tandaan mo, walang maniniwala sa isang babaeng may sira ang ulo. At sa loob ng cabinet mo, may nakatago kaming sorpresa na magpapatunay sa lahat na hindi ka naligtas kasama. Napatayo si Elena. Ang kanyang tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang mag-alab sa isang uri ng sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Anong sorpresa ang tinutukoy ni Remedios? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito para tuluyan siyang burahin sa mundong siya mismo ang bumuo? Dahan-dahang umatras si Elena habang sina Marco, Sofia at Remedios ay naglalakad palapit sa kanya, tila mga buwayang naghihintay na malunod ang kanilang biktima. Sa bawat hakbang nila, ramdam ni Elena ang pagkawala ng kanyang huling sandigan. Ilabas niyo na ang mga gamot niya. Utos ni Marco sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Panahon na para dalhin siya sa lugar kung saan siya nararapat. Anong gamot? Wala siyang iniinom na gamot. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na kilabot. Ano ang nakatago sa loob ng kanyang cabinet na sinasabi ni Remedios? At sino ang lalaking nakatayo sa labas ng gate na kanina pa nakatingin sa kanilang bintana? Hindi mo na kailangang magpanggap, Elena. Kitang-kita na sa mga mata mo ang dilim na lumalamon sa katinuan mo. Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na hininga sa batok ni Elena habang itinutulak siya nito nang marahan patungo sa loob ng kanilang silid. Ang silid na ito, na dati ay puno ng amoy ng lavender at mga pangarap na binuo nila sa loob ng 7 taon, ay tila naging isang selda na puno ng amoy ng ibang babae, ang matapang at mapangahas na pabango ni Sofia. Dahan-dahang binuksan ni Doña Remedios ang pinto ng cabinet ni Elena. Doon, sa gitna ng kanyang mga maayos na itiniklop na damit, ay may nakahilerang mga bote ng gamot. Mga bote na may mga pangalang hindi pamilyar kay Elena. Risperidone, clozapine, mga gamot para sa malalang sakit sa pag-iisip. Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kama para hindi siya tuluyang mabuwal. Wala akong ganitong gamot, Marco. Alam mo yan. Ni hindi ako umiinom ng aspirin nang hindi nagtatanong sa'yo. Saan galing ang mga yan? Iyan ang sinasabi ko, Hija. Pailing-iling na sabi ni Remedios habang hawak ang kanyang rosaryo at tila nagdarasal para sa kaluluwa ni Elena. Nakalimutan mo na kung paano mo yan binili? Sabi ng katulong, gabi-gabi kang nagsasalita mag-isa rito sa kwarto. Sumisigaw na may nakikita kang mga anino. Ipinagdarasal kita, Elena, pero hindi sapat ang dasal sa taong ayaw tulungan ng sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia na nakasandal sa hamba ng pinto. Don't worry, Elena. Inayos na ni Marco ang lahat. May private facility kaming nahanap sa Tagaytay. Doon, mabibigyan ka ng tamang atensyon. Safe ka roon. Ang bawat salita nila ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Elena. Ito ang tinatawag nilang pagmamahal, ang ikulong siya sa isang kuta ng mga kasinungalingan. Naisip ni Elena ang lahat ng gabing hindi siya natutulog,
para lang tapusin ang medical research ni Marco. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para maging perfect wife sa paningin ng lipunan. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Remedios sa kanya dahil galing siya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ay tila naging isang kadena na mas lalong humihigpit sa kanyang leeg. Nasaan ang mga dokumento ko? Biglang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matatag sa kabila ng pangangatog ng kanyang tuhod. Ang research grant na inaprubahan noong nakaraang buwan, nasaan ang kopya ko? Saglit na nagkatinginan sina Marco at Remedios. Isang mabilis na sulyap na puno ng kaba, ngunit agad ding napalitan ng mapang-aping tawa. Research? Elena, kailan ka pa naging researcher? Malakas na tawa ni Marco. Asawa lang kita, Elena. Isang may bahay. Ang research na sinasabi mo ay sa akin. Baka pati ang mga pangarap ko ay inaakala mo nang sayo dahil sa sakit mo. See? This is why you need help. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kilabot. Hindi lang nila siya gustong palitan bilang asawa. Gusto nilang burahin ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang talino, at ang tanging bagay na magbibigay sa kanya ng kinabukasan sa labas ng mansyong ito. Tumingin si Elena sa bintana at muling nakita ang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng kanilang gate. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mukha nito, si Ben, ang kanyang kuya. Ang tanging taong hindi naniniwala sa mga mabulaklak na salita ng mga mayayaman. Ngunit paano siya makakalapit kay Ben kung ang bawat pintuan ng bahay na ito ay bantay sarado? Biglang hinablot ni Marco ang braso ni Elena. Tara na. Naghihintay na ang sasakyan sa labas. Huwag mo na kaming pakitang tao rito. Bitawan mo ako, Marco. Sigaw ni Elena. Pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng asawa. Sa kanyang pagpupumiglas, natabig niya ang maliit na table sa gilid ng kama at nahulog ang isang frame ng kanilang wedding photo. Nabasag ang salamin nito. Nagkalamat ng malalim sa gitna ng kanilang mga nakangiting mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting sobre ang nalaglag mula sa likod ng picture frame. Isang sobreng may tatak ng isang sikat na bangko. Mabilis itong pinulot ni Remedios, ngunit nakita ni Elena ang bahagi ng sulat sa loob. Isang abiso ng paglilipat ng lahat ng pondo ni Elena patungo sa isang joint account sa ilalim ng pangalan ni Marco at Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi lang ito gaslighting. Ito ay isang pagnanakaw sa harap ng kanyang mga mata. Ibigay mo sa akin yan, Mama Remedios. Sigaw ni Elena, ngunit itinulak siya ni Marco pabalik sa kama. Wala kang makukuha, Elena. Bulong ni Marco sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng poot. Dahil sa mga papel na pinirmahan mo kagabi, habang pagod ka, wala ka ng kahit na ano. Kahit ang pangalan mo, sa akin na rin. Kagabi? Pinirmahan? Doon naalala ni Elena ang tsaa na ibinigay sa kanya ni Remedios bago siya matulog. Isang tsaang may kakaibang pait na lasa. Habang hinihila siya palabas ng kwarto, ang huling nakita ni Elena ay ang mapanuyang titig ni Sofia na dahan-dahang isinasara ang pinto ng cabinet. Itinago ang mga gamot na magiging sentensya sa kanyang kalayaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang maliit na apoy ang nagsimulang mabuo. Kung akala nila ay tapos na ang laban, nagkakamali sila. Isang malakas na katok ang narinig sa gate ng mansyon. Isang katok na hindi humihinto. Tila isang babala. Sino ang kumakatok sa gitna ng gabi? At bakit biglang namutla si Remedios nang makita ang plate number ng sasakyang nakaparada sa labas? Lumayas ka rito, Ben. Wala kang puwang sa bahay na ito. Kasing dumi ng mga kuko mo ang pagkatao mo. Ang matinis na sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Sapat na upang magising ang mga kapitbahay na kanina pa nakikiramdam sa likod ng kanilang mga kurtina. Nakatayo ang matandang babae sa may balkonahe. Ang kanyang kamay na may hawak na mamahaling abaniko ay nanginginig sa galit habang nakatingin sa lalaking pilit na itinutulak ng kanilang security guard
Palabas ng gate, si Elena, na nakasilip mula sa bintana ng ikalawang palapag, ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, ay ang kanyang Kuya Ben, ang lalaking nagtrabaho ng doble sa talyer para lang matulungan siyang makapagtapos ng pag-aaral. Ang lalaking may mga daliring laging may bahid ng langis at grasa, ngunit may pinakamalinis na puso na kilala niya. "Ilabas niyo ang kapatid ko! Alam kong may ginagawa kayong masama sa kanya." Ang boses ni Ben ay paos, ngunit puno ng determinasyon. Ang tunog ng paghampas ng kanyang palad sa bakal na gate ay lumikha ng isang mabigat at paulit-ulit na ingay na tila batibok ng isang tambol sa gitna ng digmaan. "Marco, gawin mo ang paraan. Ayaw kong magkaroon ng iskandalo rito." Utos ni Remedios sa kanyang anak. "Ang sasakyan niya, ang lumang kakarag-karag na yan, nakakasira sa view ng neighborhood natin." Ngunit hindi ang ingay ni Ben ang nagpafutla kay Remedios. Ito ay ang itim na SUV na dahan-dahang huminto sa likod ng lumang pickup ni Ben. Isang sasakyang may plakang alam ng matanda na pag-aari ng isang pamilyang hindi nila dapat mabangga. Samantala, sa loob ng silid, habang abala ang lahat sa kaguluhan sa labas, dahan-dahang lumapit si Elena sa basurahan sa sulok ng opisina ni Marco. Ang kanyang mga mata ay matalas, naghahanap ng anumang bagay na magpapatunay na hindi siya nababaliw. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay humawak sa isang piraso ng papel na nilamukos at itinapon. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ito ay isang draft ng Medical Research Grant Application. Ang pamagat ay ang mismong paksang pinagpuyatan niya sa loob ng 3 taon, ang paggamit ng mga endemic plants ng Pilipinas para sa paggamot ng autoimmune diseases. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng lead researcher, hindi pangalan ni Elena ang nakasulat. Nakabalandra doon ang pangalan ni Marco at sa tabi nito, bilang consultant, ay ang pangalan ni Sofia. Ang bawat letra sa papel ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang kanyang sariling talino, ang kanyang mga gabi ng pagsasaliksik, habang masama ang pakiramdam, ang kanyang buong karera, ninakaw sa isang iglap. "Diyos ko," pabulong na sambit ni Elena. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Dahilan, upang kumalat ang tinta nito, naramdaman niya ang isang matinding lula. Isang pakiramdam na ang sahig na kanyang kinatatayuan ay dahan-dahang bumubukas para lamunin siya. Sa labas, ang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan ni Ben ay unti-unting lumalayo. Tila ba sumuko na ang kanyang huling pag-asa. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa sigawan kanina. Narinig ni Elena ang mabibigat na hakbang sa hallway. Ang bawat tunog ng sapatos sa sahig na gawa sa nara ay tila isang babala. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang damit. Idinikit ito sa kanyang balat, na tila ba ito ang kanyang huling panangga. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay parang 2 uling na nagbabaga. "Ano ang ginagawa mo sa gamit ko, Elena?" Malamig na tanong ni Marco. Tumingin siya sa basurahan, pagkatapos ay sa mga kamay ni Elena na nakatago sa kanyang likuran. "Sabi ko na nga ba, hindi ka lang paranoid. Nagiging mapanghimasok ka na rin. Nasaan si Kuya Ben?" Ang tanging naisagot ni Elena, ang boses ay sadyang pinatigas kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Pinaalis na siya ng mga pulis, at kung ayaw mong sumunod sa kanya sa kulungan dahil sa panggugulo, mas mabuting ibigay mo sa akin ang anumang kinuha mo sa basurahan na yan. Utos ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Umatras si Elena hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo mula kay Marco ay tila sumasakal sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi na asawa ang nakikita niya. Isang magnanakaw
isang kaaway. Wala akong kinuha. Pagsisinungaling ni Elena. Ngunit ang tunog ng pagkayukos ng papel sa loob ng kanyang damit ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Hinablot niya ang panga ni Elena. Pinilit itong tumingala sa kanya. Alam mo, Elena, sayang ka. Napakatalino mo sana. Pero sa mundong ito, ang talino ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan. At sa bahay na ito, ako ang batas. Binitawan niya si Elena ng marahas dahilan upang mapaupo ang babae sa sahig. Mag-impake ka na. Bukas na bukas din, aalis tayo. At huwag mong subukang tumawag kahit kanino. Pinutol ko na ang linya ng telepono at kinuha ni Mama ang SIM card mo. Nang makaalis si Marco at marinig ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas, doon lamang nakahinga ng malalim si Elena. Inilabas niya ang lukot na papel at tinitigan itong muli. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napansin niya ang isang maliit na detalye sa ibaba ng pahina. Isang selyo ng notaryo na may petsang bukas pa ang bisa. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Kung bukas pa ang bisa ng dokumentong ito, ibig sabihin ay kailangan pa nila ang isang bagay mula sa kanya para maging opisyal ang pagnanakaw. Ano ang kulang? At sino ang taong nasa loob ng itim na SUV na tumingin sa kanya mula sa bintana bago ito umalis? Hindi alam ni Elena kung magkakaroon pa siya ng lakas para sa susunod na araw. Ngunit sa loob ng kanyang madilim na silid, ang lukot na papel na yon ay tila naging isang maliit na kandila. Isang ebidensya na hindi siya baliw. Isang ebidensya na may kailangan pa sila sa kanya. Isang pagkakataon para lumaban. Nakakahiya ka, Elena. Nakatayo na ang mga bisita, pero ang hapagkainan ay kasing dumi pa ng isang talyer. Ang boses ni Doña Remedios ay parang isang hagupit ng latigo sa gitna ng marangyang sala. Si Elena, na nakasuot ng isang simpleng bestido na puno ng tilamsik ng mantika at amoy ng usok, ay natigilan sa gitna ng pag-aayos ng mga kubyertos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod matapos ang buong hapon na pagluluto ng paboritong putahe ng mga kaibigan ni Remedios, mga matatandang mayayaman na mahilig sa tsismis at mapanghusgang tingin. Ngunit nang iangat ni Elena ang mga takip ng banga, ang kanyang puso ay tila nahulog sa kailaliman ng lupa. Ang adobong pinakaingatan niyang lutuin ay sunog at kasing itim ng uling, habang ang kanin ay hilaw pa at tila hindi man lang nasilaban. Alam ni Elena na binantayan niya ang apoy. Alam niyang perpekto ang timpla bago siya tinawag ni Remedios para maglinis ng banyo sa itaas. Wala ka na talagang nagawang tama, Hija. Malakas na pahayag ni Remedios sa harap ng kanyang mga bisitang nakasuot ng mga perlas at kumikinang na alahas. Pasensya na kayo. Itong manugang ko kasi ay mukhang lumalala na ang kondisyon. Nakakalimutan na niyang may isinalang siya sa kalan. Delikado, baka balang araw ay masunog na niya ang buong mansyon. Narinig ni Elena ang mahihinang tawanan at ang mga bulong ng pandidiri mula sa mga bisita. Ang bawat salita ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Tumingin siya kay Marco na noon ay abala sa pakikipagtawanan kay Sofia sa kabilang panig ng silid. Ni hindi man lang siya tinignan ng kanyang asawa. Ang tanging nakita niya ay ang mapanuyang ngiti ni Sofia habang humihigop ito ng wine, tila ba nagdiriwang sa bawat patak ng kahihiyan na tinatanggap ni Elena. Hindi ko ito sinunog, Mama. Pabulong na depensa ni Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga mapagkunwari. Maayos ang pagkakaluto nito ng iwanan ko. At sino ang sisisihin mo? Ang mga anino? Bulyaw ni Remedios, sapat na upang patahimikin ang buong silid. Tignan mo ang sarili mo, Elena. Para kang basahan. Nakakaawa ka. Mabuti na lang at naisipan ni Sofia na magpa-deliver ng pagkain mula sa isang sikat na restaurant.
kundi ay nagutom na ang mga bisita ko dahil sa kapabayaan mo. Doon ay lumapit si Sofia. Bit-bit ang isang tray ng mga pagkaing mukhang masarap at mahal. Don't worry, tita. I expected this. Sabi ko naman sa inyo, kailangan ni Elena ng pahinga. Let me handle the table, Elena. Baka mabasag mo pa ang mga mamahaling plato ni tita. Ang bawat hakbang ni Sofia ay tila pag-agaw sa teritoryo ni Elena. Ang bawat pag-aayos nito ng mesa ay tila pagbura sa 7 taon na pinaghirapan ni Elena na ituring ang bahay na ito bilang kanya. Pakiramdam ni Elena ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay, isang multo na pinapanood ang ibang tao na sumasakop sa kanyang puwang. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang abo. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig ng kahihiyan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng kampanilya sa gate ay muling umalingaw-ngaw. Hindi ito ang karaniwang tunog ng isang bisita. Ito ay mabilis, malakas, at puno ng pagmamadali. Isang katulong ang mabilis na pumasok, ang mukha ay puno ng kaba. Ma'am, Sir Marco, ang kapatid po ni Ma'am Elena, nasa labas po uli. Ayaw pong umalis. Bago pa man makapagsalita si Remedios, ang pinto ng sala ay bumukas at pumasok si Ben. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mga lumang bota ay nag-iwan ng bakas ng putik sa mamahaling carpet ni Remedios. Ang lahat ng mga bisita ay napasinghap at nagtakip ng mga ilong. Kuya, tawag ni Elena. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pangamba. Elena, kailangan mong sumama sa akin ngayon din. Ang boses ni Ben ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyong mas matindi pa rito. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Anong kabastusan ito, Ben? Sigaw ni Marco habang lumalapit. Wala ka bang respeto? May party kami. Wala akong pakialaman sa party niyo. Bulyaw ni Ben, ang kanyang boses ay gumuho sa sakit. Elena, si tatay, inatake sa puso. Isinugod namin sa ospital pero hindi na siya umabot. Wala na si tatay, Elena. Ang mundong kinatatayuan ni Elena ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng party, ang amoy ng sunog na pagkain, ang mapanghusgang tingin ni Remedios. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Ben na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala na si tatay. Hindi maaari. Pabulong na sabi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukang pigilan ang sariling puso na sumabog sa sakit. Alis ako. Kailangan kong pumunta kay tatay, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nagtatangka siyang humakbang patungo kay Ben. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Elena. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pakikiramay. Hindi ka aalis, Elena. Tignan mo ang kalagayan mo. Hysterical ka na naman. At sa harapan ng mga bisita ni Mama, hindi ka ligtas na magmaneho o lumabas sa ganitong estado. Marco, mamatay na ang tatay ko. Hayaan mo akong umalis. Sigaw ni Elena, ang kanyang unang tunay na pagsigaw sa loob ng 7 taon. Security! Ilabas ang lalaking iyan, utos ni Remedios habang itinuturo si Ben. At Marco, dalhin mo si Elena sa kwarto. Painumin mo siya ng gamot niya. Mukhang nagwawala na naman siya. Habang pilit na hinihila si Ben ng mga guard palabas, at habang si Marco ay pilit na kinakaladkad si Elena patungo sa hagdan, ang huling nakita ni Elena ay ang mukha ni Sofia. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Hawak ang isang baso ng champagne at isang malamig na ngiti ang nakapinta sa mga labi nito habang pinapanood ang pagguho ng huling piraso ng mundo ni Elena. Si tatay ay wala na. At ang mga taong ito
Sa gitna ng kanilang marangyang pista, ay hindi man lang hinayaan si Elena na magpaalam. Huwag mong subukang buksan ang pinto, Elena. Para ito sa ikabubuti mo hanggat hindi ka kumakalma mula sa pagkakahibang mo. Ang boses ni Marco mula sa kabilang panig ng kahoy na pinto ay parang isang hatol ng habang buhay na pagkabilanggo. Narinig ni Elena ang huling pag-ikot ng susi sa kandado. Isang tuyong tunog na naghudyat ng kanyang ganap na pagkakahiwalay sa mundo. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng kanilang silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang panyo. Ang huling gamit ni tatay na amoy araw at amoy pagmamahal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang pinto hanggang sa madugo ang kanyang mga kamao. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinapalan ng semento. Ang bawat hikbi niya ay walang tunog. Isang pag-iyak na pumapatay sa kanyang loob dahil hindi niya man lang mahaplos ang malamig na kamay ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nagkakapira-pira sa pighati, isang masakit na kaibahan ang gumagapang sa kanyang pandinig. Mula sa sala sa ibaba, narinig niya ang maharot na tawa ni Sofia. Ang tunog ng pagtama ng mga kristal na baso sa isa't isa ay tila ba nagdiriwang. Ang halakhak ni Marco ay sumasama sa musika. Tila ba walang namatay? Tila ba walang asawang nagdurusa sa itaas? Para silang mga buway ang nagpipista sa gitna ng isang libing. Ang sarap nitong wine, Marco. Parang mas masarap uminom kapag payapa na ang bahay. Narinig ni Elena ang boses ni Sofia na tumatagos sa manipis na dingding. Ang bawat salita nito ay parang mga uod na kumakain sa katinoan ni Elena. Napayakap si Elena sa sarili. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga binti, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 7 taon, naging sunod-sunuran siya. Hinayaan niyang tapakan ang kanyang dignidad dahil sa paniniwalang ang pagpapakumbaba ay pundasyon ng isang mabuting asawa. Pero ngayon, sa harap ng kamatayan ng kanyang ama at sa harap ng lantarang pagtataksil, na-realize ni Elena na ang kanyang katahimikan ay hindi kabutihan. Ito ay isang laso na nagbigay ng kapangyarihan sa mga halimaw na ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit puno ng isang madilim na determinasyon. Sa ilalim ng kama, sa isang lihim na siwang ng sahig na tanging siya lang ang nakakaalam, ay may nakatagong isang lumang kahon. Doon niya inilagay ang kanyang mga lumang gamit sa kolehiyo bago siya tuluyang naging asawa lang ni Marco. Inilabas niya ang kanyang lumang tablet. Gasgas na ang screen nito at matagal nang hindi nagagamit. Ngunit sa isang himala, nang pindutin niya ang power button, ang malamig na liwanag nito ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Habang naglo-load ang device, naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri. Wala itong SIM card, ngunit ang wifi ng bahay ay automatiko pang kumonekta. Biglang sunod-sunod na pumasok ang mga notification. Ang screen ay napuno ng mga mensaheng hindi niya nabasa sa loob ng maraming buwan dahil sa pagkontrol ni Marco sa kanyang komunikasyon. Isang mensahe ang kumuha ng kanyang atensyon. Wala itong pangalan. Tanging isang serye ng mga numero lamang ang nakalagay. Alam ko kung ano ang ginawa nila sa research mo, Elena Garcia. Hindi lang ang puso mo ang ninanakaw nila, kundi ang iyong kinabukasan. Magkita tayo sa lumang simbahan sa Quiapo bukas ng hapon. Mayroon akong mga ebidensyang hindi kayang burahin ng pera ni Doña Remedios. Ang mga mata ni Elena ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang research na sinasabi ni Marco na gawa-gawa lang ng kanyang imahinasyon ay totoo. May nakakaalam, may nakakakita sa kanyang paghihirap sa dilim. Sino ang taong ito? Bakit niya alam ang tungkol sa pananaliksik na tanging sila lang ni Marco ang dapat na nakakaalam? Narinig ni Elena ang yabag ng mga paa na papalapit sa kanyang pinto.
Mabilis niyang itinago ang tablet sa ilalim ng kanyang unan at bumalik sa pagkakahiga, nagkunwaring natutulog habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, amoy alak at may bahid ng kolorete ni Sofia sa kanyang kwelyo. Tumayo siya sa gilid ng kama at tinitigan ng kanyang asawa. Sa dilim, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng isang estranghero. "Alam kong gising ka, Elena," bulong ni Marco. Ang boses ay puno ng nakakangilong tamis. "Huwag kang mag-alala. Bukas, lahat ng sakit na nararamdaman mo ay mawawala. Dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan hindi mo na kailangang mag-isip pa." Naramdaman ni Elena ang kamay ni Marco na humahaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na tila ba isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Pinilit ni Elena na huwag gumalaw, huwag huminga ng malakas, kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay gustong sumigaw sa pandidiri. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman ni Elena ang init ng tablet. Isang lihim na sandata sa gitna ng kanyang pagkagapos. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang pinapanood ang anino ni Marco na lumalabas ng silid. Kung bukas siya dadalhin sa pasilidad para ikulong habang buhay, paano siya makakarating sa Quiapo para harapin ang tanging taong maaaring magligtas sa kanya? Akala mo ba ay habang buhay mo akong magagawang bilanggo sa sarili kong tahanan, Marco? Nagkakamali ka. Ang bulong na ito ni Elena ay hindi nakarating sa pandinig ng kanyang asawa. Ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng madilim na silid. Ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak nito sa bubungan ay lumilikha ng isang malakas at magulong ritmo na nagsilbing tabing sa kanyang bawat kilos. Ang ingay ng panahon ay naging katuwang niya upang hindi marinig ang marahang pagbukas niya ng bintana sa likod ng mansyon habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Bit-bit ang amoy ng basang lupa at kalawang. Dahan-dahang bumaba si Elena gamit ang mga pinagdutong-dutong na kumot. Ang kanyang mga palad ay humahapdi. Ang bawat himaymay ng tela ay tila humihiwa sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na ito ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso dahil sa pagkawala ni tatay. Sa paanan ng pader, sa gitna ng mga basang halaman, ay naghihintay ang isang anino. Isang lalaking may malapad na balikat at nakasuot ng lumang jacket na kupas na ang kulay. Si Ben. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Agad na niyakap ni Ben ang kanyang kapatid. Isang yakap na puno ng pangungulila at pangako ng proteksyon. Ang init ng katawan ni Ben sa gitna ng malamig na ulan ay tila isang kanlungan na matagal nang ipinagkait kay Elena. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, ay dahan-dahang pumatak ang mga luha ni Elena. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang meron pa siyang pamilyang matatakbuhan. Mabilis silang sumakay sa lumang pickup ni Ben. Ang tunog ng makina nito ay tila isang pag-ungol ng isang pagod na leon, ngunit ito ang naging sasakyan ni Elena patungo sa kanyang kalayaan. Habang binabaybay nila ang madidilim na kalsada ng Maynila, ang mga ilaw ng poste ay tila mga mabilis na anino na dumadaan sa kanyang paningin, paalala na ang bawat segundo ay mahalaga. Dumating sila sa tapat ng lumang simbahan sa Quiapo. Ang amoy ng mga kandilang tinutunaw at ang samyo ng mga bulaklak na patay na ay humahalo sa hangin. Sa loob ng simbahan, sa gitna ng mga taong taimtim na nagdarasal, sa harap ng itim na Nazareno ay nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling barong. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan ngunit puno ng talas. Siya si Attorney Leandro Valderrama. Isang pangalang kinatatakutan sa mundo ng batas, hindi dahil sa siya ay masama, kundi dahil sa hindi siya kailanman natatalo. Dinala mo ba ang tablet, Elena? Ang boses ni Leandro ay mababa, ngunit may awtoridad na tila ba nangingibabaw
sa bulong ng mga deboto sa paligid. Inilabas ni Elena ang tablet mula sa loob ng kanyang damit. Inabot niya ito kay Leandro na may nanginginig na mga kamay. "Sino ka? At bakit mo gustong tulungan ako?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro. Binuksan niya ang isang folder na kanina pa niya hawak. Doon, nakita ni Elena ang mga larawan ni Marco at Sofia, pati na ang mga dokumento ng kumpanya ni Remedios. "Hindi lang ikaw ang biktima ng pamilyang Garcia, Elena." Simula ni Leandro, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahawak sa mga papel na tila ba ito ay mga ebidensya ng isang krimen. Ang medical research na ninakaw nila sa'yo, iyan din ang pananaliksik na naging dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya ko 10 taon na ang nakalilipas. Si Doña Remedios ay isang dalubhasa sa paggamit ng ibang tao upang itayo ang kanyang imperyo. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Elena. Hindi lang pala ito tungkol sa pagsasama nila ni Marco. Ito ay tungkol sa isang malalim at madilim na sistema ng pagnanakaw at panlilinlang. "Hindi lang hiwalayan ang kukunin natin, Elena," sabi ni Leandro habang tinititigan ng diretso si Elena sa mga mata. "Kukunin natin ang lahat ng ninakaw nila. Ang iyong dangal, ang iyong pera, at ang kinabukasan na pilit nilang ipinagkakait sa'yo. Pero kailangan kong maging matatag ka. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon." "Bumalik?" Gulat na tanong ni Elena. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. "Gusto nila akong ikulong sa mental facility, Leandro. Papatayin nila ako roon." "Hindi nila magagawa iyon kung tayo ang may hawak ng alas," sagot ng abogado. Inabot niya kay Elena ang isang maliit at manipis na aparato. Ito ay isang recorder at camera na kasing liit ng isang butones. Itago mo ito. Hayaan mong sabihin nila ang lahat ng gusto nilang sabihin. Hayaan mong ipakita nila ang kanilang tunay na kulay. Hinawakan ni Ben ang kamay ni Elena. "Nandito lang ako, kapatid. Hindi kita pababayaan sa labas ng gate na yon." Habang ang tunog ng batingaw ng simbahan ay umaalingaw-ngaw, hudyat ng pagtatapos ng misa, naramdaman ni Elena ang isang malamig na determinasyon. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, at ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang matalas na galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na tahimik at handang maningil. "Ano ang susunod na hakbang?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Magpakita ka sa kanila bukas ng umaga," utos ni Leandro. "Magkunwari kang sumusuko na. Magkunwari kang naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. At habang iniisip nila na panalo na sila, doon natin sisimulan ang kanilang pagbagsak." Habang palabas sila ng simbahan, napansin ni Elena ang isang lalaking nakatayo sa anino ng isang malaking poste. Nakasuot ito ng itim na jacket at nakatingin ng diretso sa kanila. Hindi niya ito kilala, ngunit ang tingin nito ay tila ba sinusuri ang bawat galaw niya. Sino ang lalaking yon? Kasama ba siya ni Leandro? O isa siya sa mga mata ni Doña Remedios na sumusubaybay sa bawat hakbang ni Elena sa dilim? "Saan ka nanggaling, babae ka? Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana na parang isang magnanakaw?" Ang boses ni Marco ay sumalubong kay Elena. Pagkabukas na pagkabukas pa lamang ng pinto ng mansyon, nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng malawak na sala. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib at ang muka ay tila isang pader ng puot. Sa tabi nito, si Doña Remedios ay marahang humihigop ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat mantsa ng putik sa damit ni Elena. Dahan-dahang lumapit si Elena, ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig. Pinilit niyang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Patawad, Marco. Patawad, Mama. Hindi ko lang pumatanggap ang balita tungkol kay tatay. Nawala ako sa katinuan.
Sinubukan kong puntahan siya pero natauhan din ako sa gitna ng daan. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Remedios. Ang tunog ng pagtama ng tasa sa platito ay lumikha ng isang matalim na ingay sa tahimik na silid. Natauhan? O baka naman na-realize mo na wala kang mapupuntahan? Na sa labas ng mansyong ito, ikaw ay isang pulubi lamang na may sirang isip. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na para siyang tinatapak-tapakan sa putikan. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ni Remedios. Ang lamig ng carpet ay tumatagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang determinasyong namumuo sa kanyang kalooban. Gagawin ko ang lahat, Mama. Iinumin ko ang gamot. Magpapagamot ako. Huwag niyo lang po akong ilayo rito. Kayo lang po ang pamilya ko. Pagsisinungaling ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-arte at tunay na pighati. Tumingin si Marco kay Remedios, isang palitan ng tingin na puno ng pagdududa, ngunit may kasamang tagumpay. Para sa kanila, ang pagluhod ni Elena ay simbolo ng ganap nitong pagsuko. Hindi nila alam na sa ilalim ng kanyang palad, nakakubli ang isang maliit na butones, ang kamera na ibinigay ni Leandro. Sa mga sumunod na oras, naging isang Trojan horse si Elena sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa hapunan, dahan-dahan siyang kumilos. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila ba paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Marco, ang lugar kung saan madalas silang mag-usap ni Sofia tungkol sa negosyo. Gamit ang isang maliit na adhesive, idinikit niya ang isang maliit na recorder sa ilalim ng mabigat na mesang nara. Ang kanyang hininga ay naging mababaw nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis siyang kumuha ng basahan at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa mga libro. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Sofia na kapapasok lang. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin. "Gusto ko lang pong makatulong, Sofia, para naman maging kapaki-pakinabang ako rito." Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paggalaw kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay gustong sumigaw sa pandidiri. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia bago ito lumabas. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating ng hapon ding iyon. Pumunta si Elena sa maliit na altar sa dulo ng hallway, isang lugar kung saan palaging nagdarasal si Remedios. Doon, sa likod ng estatwa ng Birheng Maria, ay balak niyang ilagay ang pangalawang kamera. Ito ang lugar kung saan madalas magbulong-bulungan ang mag-ina tungkol sa kanilang mga plano. Habang dahan-dahan niyang iniaangat ang estatwa, biglang bumukas ang pinto ng silid ni Remedios. "Elena, anong ginagawa mo sa altar ko?" Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad at galit. Napatigil si Elena. Ang kamera ay nasa pagitan pa ng kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang mukha ay sadyang ginawang blangko at tila nalilito. "Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa Diyos, Mama, at linisin ang mga alikabok sa paanan ni Maria. Baka sakaling galingan niya ang isip ko." Pabulong na sagot ni Elena. Lumapit si Remedios. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Kinuha niya ang bimpo mula sa kamay ni Elena at tinitigan ng estatwa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw, papalapit sa mismong lugar kung saan bahagyang nakasilip ang maliit na aparato. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang bawat segundo ay naging isang taon ng pagdurusa. Habang ang daliri ni Remedios ay hapit na sa kamera, biglang may narinig na malakas na basag mula sa kusina. Ang tunog ng isang mamahaling plorera na bumagsak sa sahig. "Yung plorera ko!" sigaw ni Remedios, at agad itong tumalikod patungo sa kusina upang pagalitan ng katulong.
Nakahinga ng malalim si Elena. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Mabilis niyang itinago ng maayos ang kamera at dahan-dahang lumayo sa altar. Nagtagumpay siya sa unang hakbang, ngunit ang panganib ay lalo lamang tumitindi. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Elena ang pag-vibrate ng isang maliit na device sa loob ng kanyang bulsa. Ang hudyat mula kay Leandro na gumagana na ang mga kamera. Ngunit kasabay nito, napansin niya ang isang itim na sobre na naiwan ni Remedios sa ibabaw ng altar. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa ang sulat sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang tuhod ay muling nanghina. Ang petsa para sa kanyang pagpapadala sa pasilidad ay hindi sa susunod na linggo. Ito ay bukas ng madaling araw. Kaya ba niyang makuha ang sapat na ebidensya sa loob lamang ng ilang oras bago siya tuluyang mawalan ng kalayaan? At sino ang Dr. Santos na tinutukoy sa sulat na may kasamang malaking halaga ng tseke? Ilang oras na lang at ang dilim ng silid na ito ay magiging rehas na lalamon sa aking buong buhay. Ang boses ng kaisipan ni Elena ay puno ng pait habang pinapanood niya ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding. 12:00 na ng hating gabi. Ang buong mansyon ay nababalot na ng isang nakakatakot na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng isang malaking pagsabog. Alam ni Elena na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kung hindi niya makuha ang ebidensya ng pagnanakaw sa kanyang research fund ngayong gabi, bukas ay gigising siya sa loob ng isang puting silid, malayo sa katotohanan at hustisya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, maingat na hindi lumikha ng anumang tunog na maaaring makagising kay Marco na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang bawat hininga ng kanyang asawa ay tila isang paalala ng 7 taon ng pagkukunwari. Gamit ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahang kinuha ni Elena ang thumbprint ni Marco habang ito ay tulog. Isang mabilis at nanginginig na galaw upang i-unlock ang cellphone nito. Nang bumukas ang screen, ang malamig na liwanag nito ay nagbigay ng anino sa mukha ni Elena na puno ng determinasyon. Mabilis niyang hinanap ang digital key para sa vault na nakatago sa loob ng opisina ni Marco sa kabilang silid. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel at mamahaling leather ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng carpet, ramdam niya ang bigat ng panganib. Dahan-dahan niyang nilapitan ang malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting ng kanilang kasal. Isang tuyong tunog ng pag-ikot ng bakal ang narinig nang ilapat niya ang digital key. Bumukas ang vault. Sa loob ay hindi mga alahas o ginto ang sumalubong sa kanya, kundi mga tumpok ng mga dokumentong nakatali ng itim na ribbon. Kinuha ni Elena ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga bank statement. Ang research grant na para sana sa kanyang pag-aaral, isang halagang aabot sa 10 milyong piso, ay dahan-dahang hinigop. Hindi ito ginamit para sa mga kagamitan sa laboratorio o para sa mga gamot. Bawat buwan, may malalaking halaga ng pera na inililipat sa isang account sa ibang bansa. Isang account na hindi sa pangalan ni Marco at hindi rin kay Doña Remedios. Sofia! Pabulong na sambit ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Nakita niya ang mga resibo ng mga mamahaling kondo, mga sasakyan, at pati na ang mga luho ni Sofia na galing sa perang pinaghirapan ni Elena. Ang bawat patak ng kanyang pawis sa laboratorio, ang bawat gabing hindi siya natulog para sa kanyang pananaliksik, ay ginamit lamang para paligayahin ang kabit ng kanyang asawa. Isang partikular na dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang kontrata ng pagbebenta ng patent ng kanyang research sa isang dayuhang kumpanya. Sa ibaba nito, nakita niya ang kanyang sariling pirma. Ngunit alam ni Elena na hindi siya kailanman pumirma
Sa ganitong uri ng papel, ang kanyang pirma ay ginaya. Isang perpektong forgery na tanging si Marco lang ang makakagawa dahil sa tagal nilang pagsasama. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lula. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang mabuwal. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang tungkol sa kama. Ito ay isang sistematikong pagwasak sa kanyang dangal at kinabukasan bilang isang siyentipiko. Diyos ko, paano nila nagawa ito? Ang kanyang hikbi ay pilit niyang pinipigilan, ngunit ang luha ay pumatak sa dokumentong hawak niya, dahilan upang kumalat ang itim na tinta ng kanyang peking pirma. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ni Elena ang isang mahinang tunog mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila ba gustong lumabas sa kanyang dibdib. Mabilis niyang itinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit at isinara ang vault. Ang tunog ng paglapat ng bakal ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok sa silid. Hindi ito si Marco. Ang amoy ng matapang na pabango at ang tunog ng takong ng sapatos sa sahig ay naghudyat ng pagdating ni Sofia. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Elena? Ang boses ni Sofia ay puno ng panunuya, habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Elena. Hinihintay mo ba ang asawa mo? O baka naman, sinusubukan mong nakawin ang hindi sayo? Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na matagal niyang kinimkim. Ngunit bago siya makapagsalita, nakita niya ang hawak ni Sofia, isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Oras na para sa iyong maintenance, Elena, sabi ni Sofia na may kasamang malamig na ngiti. Sabi ni Tita Remedios, kailangang sigurado tayong mahimbing ang tulog mo bago dumating ang ambulansya mamayang 5:00. Napaatras si Elena. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na bakal ng vault. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na recorder na ibinigay ni Leandro. Nakabukas ito. Ang bawat salita ni Sofia, ang bawat pag-amin ng kanilang masamang balak ay naitatala. Ngunit sapat ba ang ebidensyang ito kung hindi na siya makakalabas ng buhay? O nasa tamang pag-iisip sa mansyong ito? At sino ang lalaking biglang sumulpot sa bintana ng opisina? Pilit na binubuksan ng trangka habang si Sofia ay dahan-dahang lumalapit kay Elena. Wala ka nang kawala, Elena. Mamaya lang, magiging isa ka na lang malabong alaala na nabubulok sa loob ng isang puting kwarto, malayo sa amin. Ang boses ni Sofia ay puno ng lason habang dahan-dahan itong lumalapit. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa metal na dulo ng hiringgilya na kanyang hawak. Si Elena ay nakasandal sa malamig na bakal ng vault. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga dokumentong naglalaman ng katotohanan. Ang ebidensya na ang kanyang buong buhay ay ninakaw ng babaeng nasa harapan niya ngayon. Isang masakit na kabalintunaan ang sumasakal sa puso ni Elena. Habang ang kanyang mga daliri ay nararamdaman ang gaspang ng mga papel na bunga ng kanyang talino at pagpupuyat, ang babaeng kumuha ng lahat ng ito ay handa na siyang burahin sa mundo. Ang mga perlas sa leeg ni Sofia ay kumikinang sa dilim, mga alahas na binili gamit ang perang dapat ay para sa pagpapagamot ng yumaong ama ni Elena. Ang bawat ningning nito ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga kalamnan patungo sa kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat bugso ng hangin ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak si Sofia at tumakbo palabas ng mansyong ito na naging kabaong ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging paralisado, nakabaon sa sahig ng kawalang pag-asa.
Alam mo ba kung anong nararamdaman ni Marco tuwing gabi? Bulong ni Sofia, ang boses ay puno ng mapait na tamis, habang ang dulo ng hiringgilya ay ilang pulgada na lang ang layo sa braso ni Elena. Sabi niya, ikaw ay parang isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang leeg. Isang pabigat na kailangang tanggalin para makahinga siya ng maluwag kasama ako. At ang research mo? Isang magandang regalo para sa aming bagong simula. Ang mga salitang ito ay tila mga huling pako na ibinabaon sa krus ni Elena. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay tinitignan na pala siya bilang isang linta. Ang sakit ay tila isang dagat na dahan-dahang lumalamon sa kanyang ulirat. Hindi siya makapaniwala na ang 7 taon ng katapatan ay nauwi sa ganitong uri ng kataksilan. Ibibigay ko na ito sa iyo, Elena. Isang mahimbing na tulog para sa isang baliw na asawa. Sabi ni Sofia, ang kanyang mukha ay naghugis demonyo sa dilim. Itinaas ni Sofia ang kanyang kamay upang iturok ang lason sa braso ni Elena. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tunog ng pagkawasak ng trangka ng bintana ay bumasag sa tensyon. Ang kahoy at salamin ay dahan-dahang naghiwalay. Lumikha ng isang malakas na ingay na tila ba isang babala mula sa langit. Isang malapad na anino ang mabilis na lumundag mula sa bintana patungo sa loob ng silid. Hindi nakakilos si Sofia sa bilis ng pangyayari. Isang malakas na kamay ang humablot sa braso ng kabit, sapat na upang malaglag ang hiringgilya sa makapal na carpet at gumulong patungo sa ilalim ng mesa. Kuya Ben! Pabulong na hikbi ni Elena. Ang kanyang tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang mga dokumento. Si Ben ay nakatayo sa pagitan ni Elena at Sofia. Ang kanyang mga mata ay parang isang nagngangalit na bagyo. Ang pawis at ulan ay humahalo sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na hindi matitibag. Huwag mong susubukang hawakan ng kapatid ko kung ayaw mong ipakita ko sa iyo kung paano magwala ang isang taong wala nang mawawala. Ang boses ni Ben ay mababa, ngunit puno ng panganib. Namutla si Sofia. Ang kanyang katapangan kanina ay biglang naglaho at napalitan ng takot. Security! Marco! May magnanakaw dito! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong mansyon. Narinig ni Elena ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa hallway. Ang bawat tunog ng sapatos sa sahig ay tila ba papalapit na hatol. Alam niyang sa loob ng ilang segundo, mapapalibutan na sila. Elena, kunin mo ang lahat ng kaya mong kunin. Kailangan na nating umalis. Utos ni Ben habang pilit na hinaharangan ang pinto ng opisina gamit ang isang mabigat na upuan. Ngunit bago pa makakilos si Elena, isang matalim na liwanag mula sa labas ng mansyon ang tumama sa bintana. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay dahan-dahang lumalapit. Ang asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga dingding ng opisina. Nandyan na sila, Elena, sabi ni Sofia na may kasamang nakapangingilabot na tawa habang nakasandal sa pader. Hindi lang security ang kakaharapin nyo. Ang mga doktor na susundo sa iyo ay narito na. Sino ang papaniwalaan nila? Isang baliw at isang kriminal na pumasok sa bahay na ito o kami na nagmamay-ari ng lahat? Napatingin si Elena sa kanyang mga kamay na puno ng mga ebidensya. Sa labas, ang mga pintuan ng ambulansya ay narinig na bumukas. Ang bawat sigaw ni Marco mula sa hallway ay tila lalong nagpapadilim sa kanilang pag-asa. Sino ang unang makakapasok sa silid? Ang mga taong magliligtas kay Elena o ang mga taong tuluyan ng tatapos sa kanyang kalayaan? At bakit biglang nanahimik si Leandro sa kabilang linya ng recorder na hawak ni Elena? Kunin niyo na siya. Huwag kayong maniniwala sa anumang sasabihin niya. Dahil ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay bahagi lamang ng kanyang delusyon. Ang boses ni Marco mula sa labas ng pinto ng opisina ay kasing lamig ng asero. Walang bahid ng pag-aalinlangan o awa.
Naririnig ni Elena ang mabibigat na yabag ng mga lalaking nakasuot ng puting uniforme, ang mga tauhan mula sa pasilidad na babasag sa kanyang huling pag-asa. Sa loob ng silid, nakasandal si Ben sa pinto. Ang kanyang mga kalamnan ay hapit na hapit sa pagpigil sa puwersa mula sa labas. Ang bawat pagtama ng balikat ni Marco sa kahoy na pinto ay lumilikha ng isang nakakangilong tunog na tila bahudyat ng nalalapit na pagbagsak ng kanilang kuta. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid, yakap-yakap ang makakapal na folder ng kanyang pananaliksik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay may mantsa ng luha at alikabok. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Sa bawat sigaw ni Marco, sa bawat panunuya ni Sofia na nakatayo lang sa sulok, ay tila may isang bahagi ng pagkatao ni Elena na muling nabubuo. Ang baliwalang asawa ay dahan-dahang naglalaho at ang doktora, Elena Garcia, ay muling nagigising. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil at ang kanyang hininga ay naging malalim at payapa. Sa gitna ng kaguluhan, tinitigan niya si Sofia na ngayon ay nakangisi habang hinihintay ang kanyang pagbagsak. Ang bawat perlas sa leeg ng kabit ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ninakaw sa kanya. Ben, bitawan mo ang pinto. Ang boses ni Elena ay mababa, ngunit may awtoridad na tila ba nangingibabaw sa ingay ng paligid. Pero Elena, kukunin ka nila. Ang boses ni Ben ay puno ng pangamba. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha habang pilit na hinaharangan ang pagpasok ng mga tauhan. Hayaan mo silang pumasok, ulit ni Elena, habang itinataas ang kanyang ulo at itinutuwid ang kanyang likod. Hayaan mong makita nila ang katotohanan. Dahan-dahang lumayo si Ben sa pinto. Sa isang iglap, bumukas ito nang marahas at pumasok si Marco. Kasunod ang 2 malalaking lalaki at si Doña Remedios na may hawak na panyo sa kanyang ilong, tila ba diring-diri sa hangin ng silid. Ayan siya! Hawakan niyo siya! Sigaw ni Remedios habang itinuturo si Elena na tila ba isang maruming hayop. Ngunit bago pa makalapit ang mga lalaki, itinaas ni Elena ang isang folder. Huwag kayong lalapit kung ayaw ninyong maging saksi sa isang krimen na dudurog sa reputasyon ng pamilyang ito at ng pasilidad na kinabibilangan ninyo. Napatigil ang mga lalaki. Ang paraan ng pagsasalita ni Elena ay hindi sa isang taong nawawala sa sarili. Ito ay boses ng isang taong may hawak ng kapangyarihan. Marco, kilala mo ba ang dokumentong ito? Tanong ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa. Ipinakita niya ang pahinang may pekeng pirma at ang bank account details na nagpapatunay ng pagnanakaw sa research fund. Ito ang patent para sa pananaliksik na balak mong ibenta bukas sa foreign investors. Ang pananaliksik na sinasabi niyo ni Mama na gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang nakatingin sa mga papel. Saan? Saan mo nakuha yan? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, sagot ni Elena. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo. Ang mahalaga ay narito ang katunayan na ikaw, si Sofia, at ang iyong ina ay nagsasabwatan upang nakawan ang asawa mo at palabasin siyang baliw para lamang itago ang inyong pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Tumingin si Elena sa mga lalaking nakaputi. Kayo ba ay mga tunay na medical professionals? O mga bayaran lamang ni Doña Remedios para iligpit ang taong nakakaalam ng kanilang baho? Dahil kung kayo ay tunay na mga doktor, alam ninyong ang mga sintomas ng gaslighting ay hindi kailanman magiging basihan para sa involuntary commitment. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Ang tunog ng paghinga ni Remedios ay naging mabilis at magulo.
Si Sofia ay dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. "Huwag kayong maniwala sa kanya. Scripted ang lahat ng yan!" Sigaw ni Remedios, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Scripted? Isang boses ang narinig mula sa may pinto. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang pumasok. Si Attorney Leandro Valderrama. Hawak niya ang kanyang cellphone na nakakonekta sa isang recorder. Lahat ng usapan ninyo sa loob ng silid na ito, sa nakalipas na 2 oras ay naitatala ng live sa aming server. Mula sa pagtatangka ni Sofia na turukan ng pampatulog si Elena, hanggang sa pag-amin ninyo sa pagnanakaw ng patent. Napaatras si Marco. Ang kanyang likod ay tumama sa pader. Ang ambulansya sa labas ay patuloy sa pag-ikot ng mga ilaw nito, ngunit sa pagkakataong ito, ang asul at pulang liwanag ay hindi na para kay Elena. Ito ay tila ba naghuhula ng darating na kapahamakan para sa mga nagtraidor sa kanya. "Elena, pag-usapan natin ito," pautal-utal na sabi ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa na hinaluan ng takot. Tinitigan siya ni Elena ng matagal. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pag-ibig niya para kay Marco ay tuluyan ng naging abo. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Ang tanging maririnig mo na lang mula sa akin ay ang hatol ng korte." Habang pinapanood ni Elena ang pagpasok ng mga pulis na tinawagan ni Leandro, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 7 taon ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin niya ang isang kakaibang kilos mula kay Sofia. Dahan-dahan itong lumalapit sa vault na naiwang bukas. Mayroon pa bang nakatagong sikreto sa loob na hindi nakuha ni Elena? At bakit biglang nawala si Remedios sa gitna ng kaguluhan? Hindi mo kailanman mabubura ang katotohanan gamit ang isang pirasong papel, Marco. Kahit gaano mo pa karami ang pera, hindi mo mabibili ang katinoan na ikaw mismo ang sumira. Ang mga salitang ito ni Elena ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng napakalamig na silid ng hukuman. Nakaupo siya sa likod ng mahabang mesa, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa. Pinipiga ang isang maliit na panyo na pag-aari ng kanyang yumaong ama. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi manghina sa harap ng mga taong minsang naging mundo niya. Ngunit ngayon ay naging kanyang pinakamalaking kaaway. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Marco na tila ba isang biktima. Ang kanyang suot na barong ay malinis at ang kanyang mukha ay sadyang ginawang malungkot at puno ng pag-aalala. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay nakasuot ng itim na tila ba nagluluksa, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Elena. Tila ba sinusubukang tunawin ang kanyang manugang sa pamamagitan ng titig. Nagsimula ang pagdinig. Ang bawat salita ng mga abogado ay tila isang paghampas ng alon sa pampang. Nang tumayo si Attorney Leandro Valderrama, ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng tingga. "Your Honor, nais naming iparinig sa hukumang ito ang mga tunay na tinig sa likod ng marangyang pader ng mansyon ng mga Garcia." Ang boses ni Leandro ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Pinindot ni Leandro ang isang button sa kanyang laptop. Ang tunog ng pag-ikot ng tape ay naging hudyat ng pagbubukas ng sugat na pilit ibinabaon ni Marco. "Baliw ka na, Elena. Simula ngayon, si Sofia na ang mag-aalaga sa bahay na ito." Ang boses ni Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talim ng labaha. "Mas salisaan ninyo dita." "Hindi ko na kaya ang pagiging paranoid mo, Elena. Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan mo nang umalis." Ang boses naman ni Marco ang sumunod, malamig at walang puso. Naramdaman ni Elena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang isang muling pagdanas ng hapdi at kahihiyan. Napansin niya ang mga tao sa gallery, ang mga mamamahayag, at ang mga simpleng tao na nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay napuno
ng pangingilabot at galit. Ang mga bulong ng pagkadismaya ay dahan-dahang nabuo. Tila isang papalapit na bagyo. Tumingin si Elena kay Marco. Nakita niya ang paggalaw ng panga ng kanyang asawa. Ang mabilis na pagpikit ng mga mata nito na tila ba nasusukol. Si Remedios naman ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng payo. Nagkukunwaring umiiyak upang makuha ang simpatya ng hukom. Ang mga recording na ito, Your Honor, ay patunay ng isang sistematikong gaslighting. Patuloy ni Leandro. Hindi si Elena Garcia ang nawawala sa katinuan. Ang mga taong nagmamahal sa kanya ang sadyang pumuputol sa kanyang ugnayan sa realidad upang malayang manakaw ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang pananaliksik. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang tsiit na detalye ang nagpahinto sa paghinga ni Elena. Nakita niya ang kanyang Kuya Ben sa likuran, mahigpit ang hawak sa kanyang luma at kupas na sombrero. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, tila ba nararamdaman ang bawat sampal na tinatanggap ng kanyang kapatid sa loob ng hukumang iyon. Your Honor, sabi ni Leandro habang inilalabas ang isang maliit na notebook. Ito ang journal ni Doktora Elena Garcia. Dito niya isinulat ang bawat detalye ng kanyang research habang siya ay pinagsisilbihan ang kanyang pamilya. Isang babaeng baliw ay hindi makakasulat ng ganito katalino at organisadong mga teorya sa medisina. Huminga ng malalim si Elena. Naramdaman niya ang init ng kanyang journal, ang amoy ng tinta at papel na naging tanging saksi sa kanyang mga paghihirap. Sa sandaling iyon, hindi siya isang biktima. Siya ay isang scientist na nagtatanggol sa kanyang katotohanan. Subalit, nang matapos ang panig ni Leandro, tumayo ang abogado ni Marco, si Attorney Sison, isang lalaking kilala sa kanyang maruming taktika. Your Honor, maganda ang dula-dulaang ito ng kabilang panig. Panimula ni Sison na may kasamang nakapangingilabot ng ngiti. Ngunit ang lahat ng ebidensyang yan ay walang saysay kung ang mismong saksi ay hindi kinikilala ng batas bilang isang taong may sapat na katinuan. Inilabas ni Sison ang isang asul na folder. Nais naming ipresenta sa hukuman ang pinakabagong medical evaluation ni Dr. Arlene Santos, ang head ng psychiatry sa isang kilalang ospital. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na si Elena Garcia ay dumaranas ng chronic schizophrenia na may severe paranoid delusions. Isang malakas na ingay ng pagkabigla ang sumabog sa silid. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lula. Tila ba ang sahig ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ayon sa ulat na ito, ang lahat ng sinasabi ni Elena, pati na ang mga recording na ito, ay maaaring bahagi lamang ng kanyang ginawang mundo upang pagtakpan ang kanyang sariling pagkakamali. Patuloy ni Sison. Dahil dito, hinihiling namin sa korte na ibasura ang kanyang testimonya at ideklarang unfit ang bida upang tumestigo laban sa aking kliyente. Tumingin si Elena kay Marco. Sa pagkakataong ito, ang asawa niya ay hindi na nakayuko. Isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa mga labi nito. Isang tingin na nagsasabing, "Sabi ko sa iyo, Elena, sa huli, ako pa rin ang mananalo." Leandro, pabulong na tawag ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang hininga na lang. Sino ang papaniwalaan ng hukom? Ang mga boses sa recorder o ang selyadong dokumento ng isang tanyag na doktor? At bakit biglang namutla si Leandro habang binabasa ang pangalan ng ospital na nakalagay sa medical certificate? Ang katotohanan ay hindi isang sakit na kailangang gamutin, ngunit ang kasinungalingan ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Ang mga salitang ito ay tila isang piping panalangin sa isipan ni Elena habang nakatitig siya ng diretso kay Doktora Arlene Santos. Ang doktora, na kilala sa kanyang malinis na reputasyon, ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nakasuot ito ng puting Amerikana na tila ba sumisimbolo sa kadalisayan, ngunit para kay Elena,
Ang bawat himaymay ng telang iyon ay may bahid ng dumi ng panunuhol. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panghihina, isang pakiramdam na ang bawat pangarap niya ay dahan-dahang tinatabunan ng lupa. Ang kanyang mga daliri ay naging malamig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang madilim na bangin. Paano mo lalabanan ang isang sistema kung ang mismong mga eksperto na dapat magligtas sa iyo ay sila ring bumibitay sa iyong dangal? Dr. Santos, ang boses ni Attorney Leandro ay muling pumailan lang. Sa pagkakataong ito ay may kasamang kakaibang talim. Sinasabi niyo sa hukumang ito na ang aking kliyente ay hindi na kayang makilala ang katotohanan sa imahinasyon. Ngunit maaari niyo bang ipaliwanag kung bakit sa gabi ng ika-15 ng buwang ito, nakita kayo sa isang pribadong restaurant kasama si Doña Remedios Garcia? Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa gallery. Ang tunog ng paggalaw ng mga tao sa kanilang mga upuan ay tila isang babala. Namutla si Dr. Santos, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa witness stand ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ang kanyang ballpen na lumikha ng isang matunog na pagtama sa sahig. Iito ay isang social gathering lamang. Wala itong kinalaman sa kaso. Pautal-utal na sagot ng doktora. Inilabas ni Leandro ang isang serye ng mga larawan. Ipinakita niya ito sa hukom at pagkatapos ay kay Doktora Santos. Ang social gathering ba na sinasabi niyo ay kinapapalooban ng pagtanggap ng isang makapal na sobreng kulay kape? Isang sobre na naglalaman ng halagang sapat na upang palitan ang katinuan ng isang inosenteng babae ng isang pekeng diagnosis? Hindi totoo yan. Inimbento lang ang mga larawang yan. Sigaw ni Marco mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at takot. Ngunit si Elena ay nanatiling tahimik. Pinapanood niya ang pagguho ng maskara ni Dr. Santos. Ang katahimikan ni Elena ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pighati para sa propesyong minsan din niyang pinangarap pasukin. Doon niya na-realize na ang tunay na sakit ay hindi ang schizophrenia, kundi ang kasakiman ng tao. Dr. Santos, muling tawag ni Leandro, ang boses ay naging malambot ngunit puno ng bigat. Bilang isang manggagamot, nanumpa kayo na hindi kayo makakasakit ng kapwa. Tumingin kayo kay Elena. Tignan niyo ang mga mata ng babaeng 7 taon na inabuso at ngayon ay pilit niyo pang ninanakawan ng kanyang kaluluwa. Kaya niyo bang ituloy ang kasinungalingang ito hanggang sa huli? Ang mga mata ni Dr. Santos ay dahan-dahang napunta kay Elena. Sa loob ng ilang segundo, ang buong silid ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang tunog lamang ng aircon at ang mahinang paghinga ng mga tao ang maririnig. Nakita ni Elena ang isang patak ng luha na dahan-dahang gumulong sa pisngi ng doktora. Ang konsensya na matagal ng pilit na pinatatahimik ng pera ay muling nagparamdam. Patawad. Ang boses ni Dr. Santos ay halos hindi marinig. Isang mahinang bulong na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Patawad. Inutusan lang ako. Binantaan nila ang lisensya ko at ang kaligtasan ng pamilya ko. Hindi baliw si Elena. Ang lahat ng nakalagay sa report na ito ay gawa-gawa lamang ni na Doña Remedios at Marco Garcia. Isang malakas na ingay ng kaguluhan ang sumabog sa silid. Ang tunog ng gavel ng hukom na humahampas sa mesa ay tila ba hindi sapat upang patahimikin ang galit ng mga tao. Naramdaman ni Elena ang isang biglang gaan sa kanyang dibdib. Ang pader ng mga kasinungalingan ay dahan-dahang nagigiba sa kanyang harapan. Napayakap siya kay Leandro. Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng lumabas. Mga luhang hindi na ng pait, kundi ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin ni Elena ang pagkawala ng isang tao. Ang upuan ni Ben ay bakante. Kanina lang ay nandoon ang kanyang kapatid,
Ngunit ngayon ay tila ba naglaho ito na parang bula. Isang empleyado ng korte ang mabilis na lumapit kay Elena at Leandro. Ang mukha ay putlang-putla at puno ng kaba. Attorney? Ma'am Elena, may tumatawag po sa labas. Ang kapatid niyo po, si Ben. Anong nangyari kay kuya? Ang boses ni Elena ay muling napuno ng pangamba. Naaksidente po ang sasakyan niya habang papunta rito, bitbit ang huling ebidensya. Isang itim na SUV daw po ang bumangga sa kanya at tumakas. Isinugod po siya sa ospital, pero kritikal daw po ang lagay niya. Ang mundong kinatatayuan ni Elena ay tila muling nayanig. Ang saya ng kanyang tagumpay sa korte ay biglang napalitan ng isang malamig na kilabot. Tumingin siya kay Marco at nakita niya ang isang nakapangingilabot na ngiti sa mga labi nito. Isang ngamang ngiting nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Nakuha man ni Elena ang kanyang katinuan sa harap ng batas. Kapalit naman ba nito ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo? At sino ang nagmamaneho ng itim na SUV na iyon sa gitna ng tirik na araw? Hindi ang ingay ng korte ang dumudurog sa aking pagkatao, kundi ang piping ritmo ng makinang nagbibigay buhay sa tanging taong nagmahal sa akin ng totoo. Ang bawat patak ng gamot sa IV line ni Ben ay tila isang butil ng aspalto na bumabara sa paghinga ni Elena. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa labas ng intensive care unit, ang amoy ng lason na antiseptiko at ang malamig na buga ng aircon ay tila sumasakal sa kanya. Hawak niya ang lumang sombrero ni Ben, ang telang may bahid pa ng langis at pawis na tila ba huling koneksyon niya sa init ng buhay ng kanyang kuya. Ang bawat tunog ng sapatos ng mga nurse sa hallway ay nagdudulot ng kaba. Tila ba bawat hakbang nila ay maaring magdala ng balitang hindi niya kayang tanggapin. Elena, kailangan mong maging matatag. Ang mahinahong boses ni Attorney Leandro ay narinig sa kanyang tabi. Inabutan siya nito ng mainit na kape, ngunit ang usok nito ay tila ba anino lang ng isang mundong wala ng lasa para kay Elena. Leandro, ang itim na SUV na bumangga sa kanya. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng pait na hindi maikukubli. Sa kumpanya ni Marco yon nakapangalan, hindi ba? Hindi sila tumitigil. Kahit sa huling sandali, kailangang may dumanak na dugo para lang makuha nila ang gusto nila. Hindi sumagot si Leandro, ngunit ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa mga folder ay sapat ng kumpirmasyon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Garcia, isang ibang uri ng bagyo ang namumuo. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay tila ba dahan-dahang gumuguho. Sa loob ng master bedroom, mabilis at magulo ang bawat kilos ni Sofia. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humahalo sa amoy ng takot. Binuksan niya ang lahat ng drawer, itinapon ang mga mamahaling damit sa sahig habang hinahanap ang mga alahas at ang emergency cash na alam niyang itinatago ni Marco. Ang tunog ng pagkabukas ng vault ay naging hudyat ng kanyang pagtatraidor. Anong ginagawa mo, Sofia? Ang boses ni Marco ay narinig mula sa pinto. Nakatayo ang lalaki, magulo ang barong, at ang mga mata ay puno ng pagod at galit. Tatakasan mo ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pagkatapos kong isakripisyo ang asawa ko para sa luho mo? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Hindi siya tumigil sa paghakot ng mga ginto. Sacrifice? Don't make me laugh, Marco. You did it for yourself. You're a sinking ship at wala akong balak lumubog kasama mo. Bukas, pagmamay-ari na ni Elena ang lahat ng ito. I'm taking what's mine bago pa dumating ang mga pulis. Lalapit sana si Marco upang pigilan ng kabit. Ngunit isang matanda at nanginginig na kamay ang humarang sa kanya. Si Doña Remedios, na nakasuot pa rin ng kanyang itim na tila babaluti, ay nakatayo sa hallway. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang matinding pagkatalo.
Bitawan mo ang mga hiyas na yan, babaeng taga-kalye. Sigaw ni Remedios. Ang boses ay pumiyok sa tindi ng galit. Lahat ng nakikita mo rito ay pinaghirapan ko. Hindi mo mananakaw ang huling dangal ng pamilyang ito. Danggal? Tawa ni Sofia habang isinasara ang kanyang maleta. Tita, wala na kayong dangal. Ang tanging natitira sa inyo ay ang amoy ng nabubulok na kasinungalingan. At hulaan nyo kung sino ang nagbigay sa pulis ng ebidensya tungkol sa itim na SUV. It wasn't me, pero alam ko kung sino. Isang matunog na sampalang lumitaw sa pisngi ni Sofia mula kay Remedios. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay umalingaw sa buong silid na sinundan ng isang matinding sabunutan. Ang dalawang babaeng dati ay nagsabwatan laban kay Elena ay ngayon ay parang mga hayop na nag-aagawan sa gitna ng guho. Ang mga perlas sa leeg ni Remedios ay naputol. Ang bawat butil nito ay tumalbog sa sahig, na tila ba mga luha ng isang nawasak na imperyo. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, narinig ang tunog ng paghinto ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Ang asul at pulang liwanag ay dahan-dahang sumilip sa mga bintana. Tila ba mga mata ng katarungan na hindi na mapipigilan. Nandyan na sila. Pabulong na sabi ni Marco habang napapaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Tinigil ni na Sofia at Remedios ang kanilang pag-aaway. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakangilo kaysa sa anumang sigawan. Habang ang bawat hakbang ng mga pulis ay naririnig sa hagdanan, tumingin si Sofia kay Remedios na may kasamang nakapangingilabot ng ngiti. Bago tayo makulong, tita, gusto niyo bang malaman kung saan ko talaga itinago ang original na patent ng research ni Elena? Iyong hindi alam ni Marco? Namutla si Remedios. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Anong ibig mong sabihin? May mas malaking taong bumili sa akin, tita. Isang taong hindi niyo inaasahan. Bulong ni Sofia bago dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mga awtoridad. Sino ang taong tinutukoy ni Sofia na bumili ng patent? At bakit biglang nagmulat ng mata si Ben sa ospital nang banggitin ni Elena ang pangalan ng isang kumpanyang matagal na nilang kinalimutan? Ang tunog ng gavel ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng kaso, kundi ang huling pagbasag sa bawat kadenang iginapos ni na Marco sa aking kaluluwa. Ang bawat paghampas ng kahoy sa mesa ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte, isang tuyo at pinal na tunog na nagpatigil sa paghinga ng lahat ng naroroon. Si Elena ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa, ang kulay ng isang bagong simula, habang ang kanyang mga mata ay matatag na nakatitig sa unahan. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang babaeng dati ay pinagkaitan ng katinuan ay ngayon ang tumatayo bilang simbolo ng katotohanan. Sa tapat niya, ang bawat hininga ni Marco ay tila ba isang paghingi ng tawad na hindi na darating. Ang kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang ipinaglaban, ay nakaposas na. Ang kanyang marangyang barong ay gusot-gusot at may mantsa ng luha. Sa tabi nito, si Doña Remedios ay nakaupo sa wheelchair, hindi dahil sa hindi siya makalakad, kundi dahil ang kanyang kapalaluan ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng makeup ay ngayon ay maputla at kulubot, tila ba isang tuyong dahon na handa ng tangayin ng hangin, gawad ng korte. Ang lahat ng ari-arian, patent at ang pangalan ni Doktora Elena Garcia ay ibinabalik sa kanya ng buo. Ang boses ng hukom ay puno ng awtoridad. Sina Marco Garcia at Remedios Garcia ay napatunayang nagkasala ng conspiracy for estafa, falsification of public documents, at psychological abuse. Ang hatol, habambuhay na pagkabilanggo. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa bibig ni Remedios. Isang tunog ng paghihinagpis na tila ba isang sugatang hayop. Tumingin si Elena sa kanyang biyanan. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na awa
para sa isang babaeng ginawang Diyos ang pera at kapangyarihan. Elena, please, huwag mong gawin ito sa amin. Pabulong na pagmamakaawa ni Marco habang dahan-dahan siyang inilalabas ng mga pulis. Mahal kita, Elena. Nagawa ko lang yon dahil sa takot kay Mama. Tumigil si Elena sa harap ni Marco. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang pulgada lamang, ngunit ang agwat ng kanilang mga puso ay tila ba kasing lawak na ng karagatan. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang mukha ni Marco sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa balat na dati niyang hinahalikan gabi-gabi. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Marco. Ang boses ni Elena ay payapa ngunit matalim. At ang takot ay hindi kailanman magiging dahilan para pumatay ng kaluluwa ng iba. Patawad, pero ang Elena na minahal mo ay namatay na sa gabing dinala mo si Sofia sa bahay natin. Habang hinihila si Marco palabas, ang huling nakita ni Elena ay ang mukha ni Sofia sa kabilang panig ng silid. Nakaposas din ang kabit, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Ang secret buyer na sinasabi niya ay naging isa palang dummy corporation na itinayo ni Attorney Leandro upang makuha ang orihinal na patent. Ang huling alas ni Sofia ay naging sarili niyang bitag. Mabilis na lumabas si Elena ng korte at nagtungo sa ospital. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay puno ng pagmamadali. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay tila ba mabilis na tibok ng puso. Pagpasok niya sa ICU, sumalubong sa kanya ang isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng grasa at lumang jacket. Nakamulat na ang mga mata ni Ben. Bagamat may mga benda sa kanyang ulo at mga pasa sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nang makita niya si Elena, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nanalo. Nanalo tayo, kapatid? Mahinang tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Nanalo tayo, kuya, sagot ni Elena habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang kapatid. Wala na silang magagawa sa atin. Malaya na tayo. Hinalikan ni Elena ang kamay ni Ben. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa palad ng lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, tanging ang tunog ng monitor ang maririnig. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Ang tunog ng buhay na nagpapatuloy. Elena, muling tawag ni Ben. May iniwan si tatay sa lumang cabinet niya sa probinsya. Isang sulat para sa'yo. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo kapag malaya ka na. Napatigil si Elena. Isang lihim mula kay tatay. Sa gitna ng kanyang tagumpay, anong katotohanan pa ang hindi niya alam tungkol sa kanyang sariling pamilya? At bakit tila may kaba sa mga mata ni Ben habang binabanggit ang tungkol sa sulat na yon? Anong nakasulat doon, kuya? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay muling naramdaman ang isang kakaibang kaba. Hindi ko binasa, Elena. Pero ang selyo, galing ito sa isang pamilyang matagal na nating iniwasan. Ang pamilyang pinagmulan ni Doña Remedios. Ang mundong akala ni Elena ay payapa na, ay tila ba muling nagkaroon ng isang malaking bitak. Sino ba talaga siya sa buhay ng mga Garcia? Isang biktima lang ba ng tadhana? O isang bahagi ng isang nakaraan na pilit ibinaon ng kanyang ama? Ang bawat lihim na ibinaon sa limot ay tila isang buto na dahan-dahang sumisibol hanggang sa ang mga ugat nito ay pilit na bumabasag sa semento ng ating kasalukuyan. Ang amoy ng luma at tuyong alikabok ay sumalubong kay Elena nang buksan niya ang pintuan ng lumang aparador ni tatay sa kanilang munting bahay sa probinsya. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang marahang paghampas ng hangin sa mga puno ng niyog ay tila ba isang malungkot na uyayi. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang bawat gamit ay may bakas ng kahirapan at pagsisikap, naramdaman ni Elena ang isang matinding pangungulila.
Hawak niya ang isang maliit at kalawanging susi, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa huling habilin ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinila ang isang lihim na drawer sa ilalim ng aparador. Doon, sa gitna ng mga lumang litrato at mga resibo ng kanyang matrikula noong kolehiyo, ay nakahiga ang isang itim na sobre. Ang papel nito ay magaspang at may bahid ng panahon, ngunit ang selyo sa likod ay nananatiling buo. Isang tatak ng pamilyang Villaluz, ang pamilyang pinagmulan ni Doña Remedios bago ito nagpakasal sa mga Garcia. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang binubuksan ang sobre. Ang bawat pagpunit sa papel ay tila ba pagpunit din sa balat ng kanyang nakaraan. Sa loob ay may isang sulat na isinulat ni tatay sa pamamagitan ng kanyang magaspang na sulat kamay at isang dokumento ng paglilipat ng lupa na may petsang bago pa man siya isilang. Elena, anak ko, patawarin mo ang iyong ama kung itinago ko sa iyo ang katotohanan ito. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Garcia ay hindi sa kanila. Ito ay bahagi ng mamanahin sana ng iyong ina mula sa mga Villaluz. Si Remedios ay pinsan ng iyong ina na pilit kaming itinaboy at binura sa kasaysayan ng pamilya dahil sa aming kahirapan. Ang pagpasok mo sa buhay nila ay hindi tadhana, kundi isang paraan ng langit upang bawiin ang nararapat para sa iyo. Nabitawan ni Elena ang sulat. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pang-aalipusta ni Remedios, ang bawat salitang pulubi at walang pinag-aralan ay mga kasinungalingang ginamit nito upang itago ang sarili nitong pagnanakaw. Ang babaeng naging biyenan niya ay ang mismong taong nagnakaw ng kinabukasan ng kanyang ina. Naramdaman ni Elena ang isang matinding init na dumadaloy sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng isang matinding puot na may halong hustisya. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig mula sa likuran. Si Ben, na nakasandal sa hamba ng pinto at may benda pa sa kanyang noo, ay nakatingin sa kanya nang may malalim na lungkot. Alam ko na, kuya, pabulong na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Hindi ako basta-basta pumasok sa buhay nila bilang biktima. Ako ang tunay na may-ari ng lahat nang mayroon sila. Makalipas ang ilang araw, si Elena ay nakatayo sa harap ng malaking bakal na rehas ng bilangguan. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila ba sumasakal sa bawat taong pumapasok dito. Sa loob ng visitors area, nakaupo si Doña Remedios. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang marangyang terno. Nakasuot na siya ng orange na uniforme, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay blangko. Nang makita niya si Elena, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Narito ka ba para pagtawanan ako, Elena? Narito ka ba para ipamukha sa akin na nanalo ka? Dahan-dahan na inilapag ni Elena ang dokumento ng mga Villaluz sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling sampal ng katotohanan, Remedios. Hindi mo ako naging asawa ni Marco dahil sa awa. Naging asawa ako ni Marco dahil sa bawat patak ng dugo ko, dumadaloy ang karapatang matagal mo nang ninakaw. Ikaw ang tunay na pulubi, Remedios. Magnanakaw ka ng dangal at magnanakaw ka ng dugo. Namutla si Remedios habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ang papel sa sahig. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng matinding takot at kahihiyan. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang pinal na hatol na mas matindi pa sa habambuhay na pagkabilanggo. Hindi maaari, pabulong na sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Tapos na ang lahat, sabi ni Elena habang tumatayo.
Ang mansyon ay gigibain na bukas. Sa lupang iyon, itatayo ko ang laboratorio na pinangarap ko at ni tatay. Isang lugar kung saan ang katotohanan at agham ang maghahari, hindi ang kasinungalingan mo. Habang naglalakad si Elena palabas ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila ba pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa dulo ng kalsada, naghihintay si Ben at si Attorney Leandro sa harap ng isang bagong sasakyan. Ngunit bago pa man makarating si Elena sa kanila, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang batang lalaki sa kalsada. Walang nakasulat sa labas, ngunit nang buksan niya ito, isang pamilyar na amoy ng pabango ang humahalimuyak sa hangin. Ang pabango ni Sofia. Sa loob ay may isang maliit na note. Hindi pa tapos ang lahat, Doktora Elena. Ang patent ay nasa kamay na ng mga taong hindi mo kayang kalabanin. Magkita tayo sa muling pagbubukas ng laboratorio. Napatigil si Elena sa gitna ng daan. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang tagumpay ay tila ba simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan. Sino ang mga taong nasa likod ni Sofia? At handa na ba ang kanyang puso para sa susunod na hagupit ng tadhana? Tumingala si Elena sa langit at huminga ng malalim. Hindi na ako ang Elena na kilala niyo. Bulong niya sa hangin. Subukan niyo akong wasakin muli at ipapakita ko sa inyo kung paano lumaban ang isang babaeng nagmula sa abo. Isang bagong umaga ang dahan-dahang sumilip sa mga bintana ng itinayong etro ng pananaliksik at klinikang Garcia Villaluz. Ang gusaling ito, na itinayo sa mismong lupang dati, ay kinatitirikan ng madilim na mansyon ng mga Garcia, ay hindi na amoy ng luma at malamig na puot. Sa halip, ang samyo ng sariwang sampagita at ang amoy ng bagong kape ang humahalimuyak sa bawat sulok nito. Ang tunog ng mga ibon sa labas at ang mahinang bulong ng hangin sa mga puno ay tila ba isang masayang kanta ng pasasalamat. Si Doktora Elena Garcia ay nakatayo sa balkonahe. Suot ang kanyang malinis at puting laboratory coat. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa pagmamasahe sa paa ng kanyang biyenan, ay ngayon ay mga kamay na nagbibigay buhay at nagpapagaling sa mga may sakit na kapos sa buhay. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay payapa. Tila ba isang dagat na natapos na ang mahabang bagyo. Dahan-dahang lumapit si Ben sa kanyang tabi. Ang kanyang kuya ay ganap na nang nakabawi mula sa aksidente, bagamat may maliit na pilat sa kanyang sentido na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Inabutan ni Ben si Elena ng isang baso ng mainit na tsa. Ang tsaa na sa pagkakataong ito ay puno ng tamis at tunay na pagmamahal. Kuya, minsan ba ay naiisip mo sila? Pabulong na tanong ni Elena habang nakatingin sa malayo, kung saan ang anino ng bilangguan ay hindi na maabot ng kanyang paningin. Huminga ng malalim si Ben. Ang mga taong nagtangkang sumira sa atin? Paminsan-minsan, pero hindi na bilang bahagi ng buhay natin, kundi bilang isang aral na tapos na nating pag-aralan. Napangiti si Elena. Sa loob ng 3 taon, maraming beses siyang tinanong kung napatawad na ba niya sina Marco at Remedios. Ang sagot niya ay palaging nananatiling pareho. Ang patawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati. Ang patawad ay ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Hinayaan na ni Elena ang batas na humatol sa kanila at hinayaan na niya ang tadhana na maging guro nila sa loob ng selda. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya hindi sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa kanyang sariling halaga. Naisip din ni Elena si Sofia. Ang banta nito ay nanatiling isang hamon, ngunit hindi na ito nagdudulot ng takot. Alam ni Elena na habang siya ay nakatayo sa katotohanan, walang anumang patent o lihim na kasunduan ang makakasira sa kanya.
Ang hustisya ay hindi isang mabilis na karera, kundi isang mahabang paglalakbay ng paninindigan. Habang pinapanood ni Elena ang pagpasok ng kanyang mga unang pasyente para sa araw na yon, naalala niya ang kanyang ama. Kung nasaan man ito, alam niyang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ang lihim ng pamilya Villaluz ay hindi naging dahilan ng kanyang pagmamalaki, kundi naging paalala na ang tunay na yaman ay nasa integridad at serbisyo sa kapwa. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang kwento ng isang asawang pinagtaksilan. Ito ay kwento ng bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi. Bawat taong pinaniniwalang siya ay baliw dahil lamang sa nagsasalita siya ng katotohanan. Ito ay patunay na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang sulo ng katinuan at talino ay hindi kailanman mamamatay basta't marunong kang lumaban. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang baso ng tsa, tila ba nag-aalay ng isang toast sa hangin. Para sa'yo, tatay. Para sa lahat ng mga pusong nadurog pero piniling mabuo muli. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng bumalot sa buong gusali, nagbibigay ng liwanag sa bawat silid at bawat buhay na tinatouch ni Elena. Sa huli, ang susi ng pagkakanulo ay naging susi rin ng kanyang ganap na paglaya. Ang bawat sugat ay naging pilat, at ang bawat pilat ay naging bahagi ng isang magandang obra maestra na tinatawag na buhay.